Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Mateo, Kabanata 12, talata 43 hanggang 45. Ang sabi po dito, kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng magpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa rati ang huling kalagayan ng taong yaon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuring pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito sa binasa natin, ito po ay tungkol sa pagbabalik ng masamang espiritu. Na kung saan sabi doon, kapag ito'y lumabas sa isang tao, ito ay gumagala at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kasi siyempre, alam naman natin ang masamang espiritu ay talagang maghahanap yan ng pwede niyang maposes, pwede niyang pasukin, na pwede niyang pagtahanan, kung pwede niyang pagpahingahan. Kaya mababasa natin kahit dun sa may yung taong inaalina ng masamang espiritu na kung saan ang pinalayas ng ating Panginoong Hesus, masamang espiritu sa tao yun, ito ay tumalon, lumipat doon sa mga baboy. Pero makikita natin kahit yung mga baboy na itinuturing na madumi, ng mga Hudyo ay hindi rin ginusto na sila ay maposes ng masamang espiritu. Kasi maghahanap at maghahanap talaga yan na pwede nilang mapagpahingahan. So iba-iba kasi yung klase ang mga espiritu. Kaya kung pag-aaralan natin yung spiritual warfare, ay talagang malalim, no? May kanya-kanyang kung sa may mga ranggo rin yan. Merong mga na mga ordinaryong masamang espiritu, pero mayroong mga ranking din kasi yan 'Di ba? Na nakadepende yan kasi minsan sa may yung espiritualidad ng isang naglilingkod din sa Panginoon kung anong klaseng demonyo ang i-assign sa iyo, 'di ba? So, kaya makikita mo ang ating Panginoong Hesus ang humarap sa kanya, si Satanas, yung pinaka-leader nila. So, talagang hindi rin basta-basta. So, kung ikaw na lingkod ng Panginoon, hindi rin basta-basta yung paglilingkod, yung pananampalataya mo sa Panginoon, siyempre, yung ina-assign sa iyo, yung mga may ranggo rin, hindi rin basta-basta. Kaya nga sabi doon diba, nang nakita ng masamang espiritu na ito, na malinis, at maayos yung kanyang pinanggalingan, ay magdadala pa siya ng 7 espiritu na mas masama sa kanya. Siyempre, alam na natin sa masamang espiritu, pag sinabi nilang malinis, maayos, ibig sabihin yun, wala yung espiritu ng Diyos sa taong yun. Diba? Kahit katulad yan, kung sa lagyan naman natin sa side ng Panginoon, yung malinis sa tingin ng masamang espiritu, madumi sa paningin ng Diyos, di ba? Magulo, hindi maayos. Kasi magkaiba yung tingin ng ng Diyos at yung sa side naman ng demonyo, di ba? Para sa demonyo, yung malinis sa kanila, madumi sa Diyos. Yung malinis sa Diyos, sa mga demonyo, madumi. Kaya nga yun ang sinabi na maayos, malinis, na nakita ng masamang espiritu. So, yun ay kabaliktaran sa paningin ng Diyos. Para yung taong gumagawa ng masama at mabuti. Yung taong gumagawa ng masama, para sa kanya, yung paggawa ng masama, yun ang mabuti. Yun ang maganda, yun ang maayos. Pero doon sa mga taong namumuhay sa kabutihan, yung mga ginagawa ng masama, siyempre, yun ang masama, hindi maayos, madumi, at hindi maganda. Diba? So magka-contradict talaga yung paningin ng bawat isa, di ba? So dito makikita natin na kapag ang isang tao ay lumabas kanya masamang espiritu, ibig sabihin nagbagong buhay, nakakilala sa Panginoon,
At ang nangyari, imbis na magpatuloy sa paglilingkod, sumunod sa kalooban ng Panginoon, magpakabuti, mamuhay sa grasya, mamuhay sa kapangyarihan, pagpapasubmit ng kanyang sarili sa Diyos ay hindi niya sinunod, hindi nagpatuloy at nagbalik sa luma niyang buhay, ay mas lalong sumasama ang taong ito. Kasi bakit? Kasi nakalasap na siya ng kabutihan, ng katapatan, ng pag-ibig, no, ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila yun ay kanya pang tinalikdan, no, kanya pang binaliwala iyon, ay siyempre mas lalong sasama at sasama yung taong yun. Kasi kung sa kabila na naranasan na yung kabutihan ng Diyos, binaliwala niya pa. So, ano pa ba yung pwede niyang nagawa dati ng mga masasama na hindi niya kayang gawin? No? Sobra pa sa masasamang ginagawa niya. Diba? Kaya nga maraming mga naging atheist din na naging mananampalataya rin dati. At meron din mga atheist na talagang dedicated, pero nang nakilala ang Diyos sa buhay nila, talaga naman naging dedicated Christian naman, di ba? Maraming mga dokumentaryong ganyan, mga kapatid, di ba? Na talagang dati, talagang gabi yung paglilingkod nila, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, pero nang sinubok yung kanilang pananampalataya, ay bigla nilang give up yung pananampalatayang nilang yon. So kung kaya nilang i-give up yung pananampalataya nila, ano pa yung pwede mo expect, no, na hindi nila kayang gawin? Kasi pag give up mo sa pananampalataya mo, pag ano na yun, pagtalikod na sa Panginoon, di ba? Inayawan mo na. Nagpadaig ka na doon sa mga pagsubok, sa mga challenges sa paglilingkod. Alam naman natin na sa paglilingkod talagang sinusubok yung ating pananampalataya kung ito ba'y tunay o hindi. Kaya marami talaga na naglilingkod din sa Panginoon na hindi talaga nakakasurvive. Katulad yung sabi ng Panginoon, di ba, ng kanyang pangangaral, ng kakainin nyo, yung aking laman, ng aking dugo. Di ba? Marami yung nag-aalisan, hindi nila kinaya yung teaching ng ating Panginoon, yung katuruan ng ating Panginoon. Marami rin ang hindi nakapagpapatuloy kasi hindi naman talaga kasi nila ibinigay yung sarili talaga nila sa Diyos. Hindi naman sila rin marunong magpasakop. Kaya kung di sila marunong pasakop, mahirapan din talaga silang sumunod. Kasi ang gusto nilang mangyari masunod yung kanilang sariling kagustuhan. At siyempre, ang demonyo naman, hindi naman din kasi papayag yan, na hayaan na lang tayo na maglingkod sa Panginoon. Kaya gagawa rin talaga ng paraan yan. Di ba? Lahat ng temptation gagawin sa atin dyan. Di ba? Yung pride of life, yung lust of the flesh, yung mga bagay sa mundong ito, talaga ititempt tayo para tayo ay tumalikod sa paglilingkod natin sa Panginoon. Gagawa talaga yan ng paraan. Kasi bakit? Kasi nagiging sakit tayo ng ulo nila Kung sa mga mundo pa, pag ikaw yung sakit ng ulo, kunyari may sindikato o kaya may taong galit sa iyo, pag ikaw yung number one na nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanila, siyempre nasa number one ka sa listahan nila. Di ba? Gusto nila mawala ka. Ganon din sa spiritual. Kapag tayo ay nagiging kagamit-gamit sa Panginoon, tayo ay naglilingkod na may katapatan sa Kanya, tayo ay namumuhay sa Kanyang salita at handang sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon at patuloy nating binabago yung buhay natin sa biyaya ng Diyos, talagang at magiging sakit tayo ng ulo ng demonyo, lalo at nagagamit tayo ng maraming tao ang inaabot ng salita ng Diyos at nagbabago yung buhay, ay talagang hindi yan papayag di ba? Susubukin, talagang gagawa yan ng paraan na na i-give up mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi minsan nakala ng iba yung paglilingkod sa Panginoon ay parang bed of process. Akala nila yung paglilingkod sa Panginoon ay puro madali, walang hirap.
puro na lang sarap, puro na lang pagpapala. Kasi akala nila kasi minsan ganito yan eh. Pag first time mo nakilala si Lord, siyempre dahil bata ka pa sa pananampalataya, palagi kang na-answered prayer, ba? Puro na lang magaganda yung nararanasan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga bakit? Kasi bago ko pa lang eh. Di ba? Hindi ka naman bibigyan agad naman bibigat na pagsubok eh. Minsan, siyempre, hindi ka naman basta-bastang sasawayin. Di ba? Na iko-correct agad din, di ba? Ng mga mabibigat na mga salita para ituwid tayo. Siyempre, bata pa eh. Di ba? Minsan, nandun pa yung inuunawa ka, pinagbibigyan ka, kasi mahina ka pa sa pananampalataya. Pero siyempre, habang tumatagal ka na, hindi magbabago talaga yan, di ba? Magbabago talaga yan kasi nga huhubugin tayo ng Diyos eh. Yung karakter natin, yung pag-uugali natin, yung pananampalataya natin, pinatatatag yan. So, mag-iiba't mag-iiba talaga yan. Diyan mo na mararanasan na yung tinatawag na wilderness experience, di ba? At kung yung mapagtagumpayan yan, makakarating ka doon sa promised land. Pero kung ang mangyayari sa iyo, puro ka na lang reklamo na reklamo kasi nakaka-experience ka ng wilderness experience sa paglilingkod, ay hindi ka talaga makakarating dun sa promised land ng ating Panginoon. Dahil doon, kapag nandun na yung parang kune-question mo na yung mga nangyayari sa buhay mo, kune-question mo na si Lord, yung plano ng Diyos sa buhay mo, di ba? Meron nga yung isang tao tinaningan ng doktor. Sabi niya, mag-isang buwan ka na lang na mabubuhay. Sabi ng taong ito, Lord, nananampalataya ako. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Naniniwala ako sa Panginoon. Tapos babasa siya ng Bible, nananalangin siya sa Diyos. Hanggang 3 linggo na lang natira. Ganun pa rin sa katatag. Lord, naniniwala ako, walang imposible sa iyo, Panginoon. Pagsubok lang to, Lord. Pinatatatag mo lang yung pananampalataya ko. Dumating sa 2 linggo, 1 linggo, tapos na lang, ilang araw na lang. So, kabi na. Siyempre, yung demonyo, ganyan ang demonyo. Gagamitin kasi ng demonyo yung sitwasyon natin. Diba? Diyan na siya yung magbubulong-bulong. Gagamitin niya kasi yung demonyo kasi sasakyan niya lang yung sitwasyon natin. Diba? I-infiltrate, gugulihin yung isip natin, magtatanim ng mga doubt, mga question. Lord, parang tatanong, tingnan mo, anong nangyari sa paglilingkod mo sa Panginoon? Tulang ba na pala mo sa paglilingkod mo sa Diyos? Diba? Yung iba nga, pag pinagpipray mo, gumagaling. Bakit ikaw hindi? Diba? Talagang guguluhin yung isip mo para magkaroon ka ng doubt. Para questionin mo yung pamamaraan ng Diyos. So, dumating na malapit na yung araw na mismo yun. Nawala, ginib up niya yung pananampalataya. Tinapon niya yung Bible niya. Sabi niya, sayang lang Lord, yung paglilingkod ko sa iyo. Tinakwil niya ang Diyos. Sa pinakamahalagang oras at sandali ng buhay niya. Diba? Nandun ka na Doon ka na Yung kung saan naman, malapit ka na doon sa finish line Diba? Mamamatay ka na Diba? Usipin mo, yun na yung finish line mo sana Ano ka na sana Tagumpay ka na Diba? Kaso wala. No? Itinakwil niya ang Diyos, sinisi niya ang Panginoon. Na kahit nga ilagay na natin na kahit 2 seconds na lang pwedeng maghimala ang Diyos sa buhay mo di ba? Pwedeng kumilos pa rin ang Diyos Kaso kasi palagi mo nilalagay sa isip mo, no? Ikaw mismo inuurasan mo yung sarili mo, di ba? Huwag mo kasing isipin kahit sinabihan ka ng doktor, 1 buwan ka na lang. Huwag mong masyadong isipin. Maganda nga yung makalimutan mo, di ba? Para pag sabi ng doktor, ano ka na lang, 1 buwan ka na lang. Tapos ikaw pag tinanong ka, di ba? Alam ko 1 buwan ka na lang, nakalimutan ko
Diba, tumagal ka na, mga 2 buwan, ano ka na, kalahating taon, buhay ka pa rin, no? Kasi nakalimutan mo eh. Kasi minsan kasi, kung masyado mong iniisip, wala rin kasi wala rin naman tayong mapapala kung isipin lang natin ang iisipin, no? Mababagabag lang tayo, mamumblema. So, imbis lumakas yung resistensya natin, lumakas yung katawan natin, hindi. So, imbis nakakatulong, hindi, di ba? Mas lalo tayo nanghihina. Nawawala pa yung pananampalataya natin. Tapos, yun na, wala na tayong ganang manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. At kapag gano'n nangyari, ay tungtuwa yung demonyo, di ba? At pag gano'n niya, sabi niya, okay na to, malinis to, maayos to. No? Magdadala at magdadala pa yan. Para mas lalong isarado na yung isip natin. Yun lang naman ang gagawin ng demonyo yan eh. No? I-block yung ating isipan na hindi na natin maalala yung mga pangako, yung salita ng Diyos. At kung magpapadaig talaga tayo, baka bandang huli na, di ba? Yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nasayang lang. Kaya nga habang tayo ay nakakilala sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, huwag natin sayangin yung mga oras natin sa mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na wala namang kapakinabangan, di ba? Kaya nga dito sa trabaho ko, siyempre, katulad nito, wala naman akong ginagawa. So, sa pamamagitan ng pagre-record na to, di ba? Pag-share ng salita ng Diyos, at least nagagamit ko yung oras, yung panahon ko, na dahil wala naman akong gagawin na, dahil nagawa ko yung trabaho ko. So, naikakabahagi pa rin tayo ng salita ng Panginoon. Di ba? At kung may makinig, no? Kahit isa, dalawa, at least merong inaabot ng salita ng Diyos. Yun ang importante dun eh. Di ba? Meron ka lang isa na abutin sa pamamagitan ng pagpapayag natin sa salita ng Diyos na makaranas ng kabutihan ng pagpapala ng Panginoon at yung kabutihan ng Diyos na naranasan ng taong ito, di ba? Ay ma-share niya rin dun sa mga kakilala niya. O ano lang yan eh. Nag-uumpisa sa isa hanggang huli, dumarami na. Ganun yun eh. Ang atin naman na obligasyon, i-share natin yung gospel ng Panginoon. Kung paano dumami yan, si Lord na yung bahala dyan. Huwag na natin problemahin yun. Di ba? Kung may nakikinig mo na sa wala, hindi na natin problema yun. Di ba? Basta ang atin, katulad nito, kasi nagre-record lang naman ako eh. Hindi naman ito katulad ng mga prayer meeting na talagang may nakikinig sa iyo eh. Di ba? Meron ka na talagang attender eh. Ito, hindi mo alam kung may makikinig o wala. Eh, basta importante, pag in-upload mo na yan, may makinig man o sa wala, pero siyempre, mas maganda kung meron, di ba? Bahala na ang Panginoon doon, di ba, na kumilo sa buhay nila. Sa malaga doon, na-share natin, ay bahagi natin yung salita ng Diyos. Kaya nga, mahirap kapag tayo ay tumatalikod sa pananampalataya, tayo ay nagpapadaig sa tukso ng kaaway. Kaya nga patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos, patuloy tayong bumabad sa panalangin, patuloy tayong umawit ng mga imno, ng mga salmo, ng mga pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Kasi ito yung mga pamamaraan upang tayo makapanatili sa Panginoon na matatag, di ba? Sundin natin yung kanyang kalooban. Huwag lang tayo puro head knowledge, kundi dapat i-practice natin. Kasi kapag pinapractice natin yung salita ng Diyos, hindi mo yan makakalimutan eh, di ba? Pero kung ilagay mo lang sa ulo mo, madalas makakalimutan mo yan eh. Kaya nga sabi nga ng isang ka-brother natin, si Brother Mon, kasi siya dito eh, license siya na mekaniko. Sabi niya nga, may mga nag-a-apprentice sa kanila na wala lang, nagmamasid lang. Tinitignan lang ganun, pero hindi sila humahawak, di ba? Hindi nila talagang hindi pa rin sa atin sa Pilipinas, di ba? Pag gusto mong kunyari sa TESDA, hindi ka lang puro theory, talagang may actual, talagang kailangan mong malangisan, di ba? Magrasahan, talagang madumi yung kamay mo kasi kailangan mong hindi ka lang puro theory, kailangan alam mo paano i-apply. Eh dito sabi niya, maraming mga nag-aaral na mechanic na
hindi talaga hindi marunong kung ano yung gagawin. 'Di ba? Kasi hindi mo naman din pwedeng utusan yung na-apprentice kasi sabihin lang sa iyo, nandito ako to learn. Kasi yung sa kanila yung learning parang lang diba? Yung para manunood lang. Yan. Hindi talaga yung kasi pag pinagtrabaho mo na, ay trabaho na yan, hindi na apprentice yan. Parang gano'n yung dating, di ba? Parang pinagtatrabaho mo na ako, dito lang ako para matuto, hindi para magtrabaho. Yan, ganyan iniisip. Kaya nga sabi niya dun lalo sa ibang lahi, di ba? Pero meron siya dun sabi niya na at least parang Pilipino yun. Sabi niya, kailangan pag nag-apprentice ka dito, humawak ka rin ng mga ng mga tools, di ba? Kailangan matuto ka rin paano tanggalin ito, paano magkabit nito. Para pag graduate mo, hindi yung parang may certificate ka lang pero para kang tanga na hindi mo alam kung anong gagawin mo pag actual na, no? Maraming sabi niya na may mga certificate pero hindi alam yung gagawin niya. 'Di ba? Parang pag apply niya sa trabaho, doon pa lang siya talaga doon niya pa lang talaga aaralin talaga. Kasi iba kasi yung yung theory lang eh. Iba rin kasi yung sa actual na talaga eh. Marami rin dito talaga sa Canada rin na may mga certificate, hindi lang naman yan sa pagiging mekaniko. Marami na ako talaga dito na may mga certificate pero pag pinagawa mo, walang alam eh, di ba? Walang alam. Hindi pa rin sa atin talaga Sabi nga, bilib nga sa mga mekaniko sa Pilipinas eh. Kasi talaga nagbubukas ng makina yun eh. Bubuksan talaga yung makina. Eh dito sabi niya, hindi naman sila talaga nagbubukas ng mga makina eh. Kasi pag sira na, sabihin na, kailangan palitan yung makina. O kaya yung radiator, pwede, kailangan palitan na. Ang gagawin lang nila, talagang mag-i-install na lang ng bago eh. Di ba? Hindi pa rin sa atin, talagang binubuksan yung radiator. Talagang lilinisin talaga, di ba? Kung may mga butas-butas, talagang yun pa yan eh. Di ba? Gagawa ng paraan na matabunan yung butas. Talaga alam mo kung sana. Sabi kasi parang pangamot, no? Talagang kakamayin mo talaga, di ba? Kaya kailangan mo talaga i-practice eh. Di ba? Iba kasi yung may alam mo, kasi maraming tao alam eh, kung sa theory lang eh. Yung procedure, talagang alam nila eh. Yung pagkaka number 1, number 2, number 3, number 5 eh. Pero pag pinagawa mo ng actual, wala. Diba? Mahusay lang sa sa bunganga. May mga ganun talaga, mahusay sa bunganga, mahusay mag-explain. Diba? Alam niya itong parts na ito, anong purpose ng parts na ito, ganito, kaya niya i-explain yan. Diba? Pero pag pinagawa mo, wala. Maraming Kristiyano, ganyan eh. Matalino, maraming alam. Pero hindi lang kasi yun ang sukatan eh. Ang pinakasukatan pa rin kasi yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kasi yung taong talagang nagsasabuhay ng salita ng Diyos, ito yung mga tao talagang nakakaunawa ng kanilang mga natutunan. So dito mga kapatid, ito yung challenge sa atin bilang mga naglilingkod sa Panginoon. Hayaan natin yung banal na Espiritu ang patuloy na maghari sa bawat isa sa atin. Kasi kung ang banal na Espiritu ay palaging nasa atin, hindi ito makakapasok eh. Itong mga masamang espiritu na ito. Gusto na patigilin tayo, papanghinain tayo sa ating paglilingkod pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga, ang isang bangka o isang barko, hindi yan lulubog unless na lang kung hinayaan mo na pasukin ka ng tubig. Ito yung kahit nga sa mga bangka eh. Pag sumasama ako sa mga kapatiran natin ng mga mangingisda, kapag pinapasok ng tubig yung kanilang bangka, talagang sinasalok nila tapos tatapon nila yung tubig palabas ng bangka nila. Pero pag hinayaan mo yun, lulubog ka talaga. Ganun din sa buhay natin. Kailangan maging sensitibo rin tayo sa gawa ng demonyo. Hindi lahat ng maganda ay maganda. Minsan deception yan ng demonyo. Kaya kung wala yung discernment, wala yung banal na espiritu na gagabay, papatnubay sa atin at wala yung salita ng Diyos, baka dumating ang time na maging mas malala pa
yung buhay natin kumpara doon sa dati nating buhay. Diba? Mas lalo tayong lalala eh. Kasi bakit? Kasi naranasan na natin yung kabutihan. Eh. Marami na akong nakilala na naglingkod sa Panginoon na tumalikod sa paglilingkod. Mas lalong lumala yung buhay nila. At kahit sila hirap na rin makabalik. Pero sa totoo lang, kung talagang aaminin lang nila yung kanilang mga pagkukulang, pagkakamali, hindi natin pwedeng limitahan yung biyaya ng Diyos eh. Diba? Kung tayo ay talagang magbabalik loob lang sa Panginoon, kaya naman tayo ibangon ng Diyos eh. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.